everyone! This week on homework, we will talk about metacognition. Metacognition is a very big word, but it just means thinking about thinking. Ang ibig sabihin nito, kapag nag-aaral tayo, dapat isipin rin natin kung paano tayo mag-isip. Makakatulong ito kapag ang subject na pinag-aaralan natin ay mahirap. Kapag ganun ang nangyari, pag-isipan nating mabuti kung ano ang strategies na makakatulong sa atin. Kaya samahan ninyo ako ha, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Theme of the week: Thinking about thinking. Today's topic: Talk aloud. Today's guest: Ariana Coro. Ariana, tapos ka na pong maglaro? Apa. Opo. Sige nga, ready ka na ba sa lesson natin? Apa. Opo, pero bago yon, kakawin muna tayo. Tulungan mo si ate. Tabi muna natin to para malinis po yung gagawin natin. Our lesson for today is handwriting. Tingin ka sa akin. Okay, are you ready? Apa. Sige. Oh, today, we will talk about your name. And what's your name? Ariana. Ariana. Very good. Today, we will practice handwriting. Okay po? Apa. Ano nga pa-practicein natin? Handwriting. Handwriting. Sa Filipino po ay pagsusulat. Ano pong gagawin natin? Handwriting. O, ano sa Filipino? Pagsusulat. Ulitin mo nga po. Handwriting. Filipino naman. Pagsusulat. Pagsulat. Very good. Pagsusulat. Tama. Ang isusulat natin ay ang pangalan mo o ang iyong name. Ano ang pangalan mo? Ariana. Ariana. Pwede mo bang sabihin sa akin yung mga letters ng pangalan mo? Opo. Sige po. Sabihin mo sa akin ng letter. Letter A. A. Letter R. R. Letter I. I. Letter A. Letter N. N. Letter N. At letter A. A. Very good. Anong pangalan yan? Ariana. Ariana po. Sabihin mo nga po ulit. Anong pangalan mo? Ariana. Po. Ulit po. Ariana po. Very good. Oh, yan ang gagawin natin ha. And we will also practice talking aloud. Pag nagsusulat tayo mamaya, dapat malakas yung boses. Sasabihin natin kung paano magsusulat ng bawat letter. Okay po? Ano ang practicein natin mamaya? Handwriting. Handwriting. Very good. Kaninong pangalan ang isusulat natin? Ariana. Kay Ariana. Sino si Ariana? Ako ba si Ariana? Ako. Ikaw po. Good job. So kids, today we will practice handwriting. Ang gagawin namin mamaya ni Ariana ay ang pagsusulat ng kanyang pangalan. Napansin niyo ba kung anong una namin ginawa? Ang ginawa muna namin ay, tinanong ko sa kanya kung ano ang pangalan niya. Pagkatapos nun, pinasabi ko sa kanya kung ano-ano ang mga letters ng kanyang pangalan. A, R, I, A, N, N, A. Yun ang ginawa namin. She has to talk aloud. Yun ang metacognitive strategy na ating pinag-uusapan sa araw na ito. Talk aloud. Kapag meron kang kailangang i-practice, kailangan sabihin ng malakas. Kasi kapag malakas nating sinasabi, mas naaalala ng ating brain. Yun ang gagamitin natin sa araw na ito. Talk aloud. At ang ating lesson ay handwriting. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Objectives of the episode. At the
end of the episode, the viewers will learn about metacognition. Metacognition is thinking about thinking. The viewers will also learn about thinking strategy called talk aloud. Hi everyone! So for today, we are learning a thinking strategy called talk aloud. Ang ibig sabihin ng talk aloud ay habang tayo ay nag-aaral, tayo ay nagsasalita at ginagamitan pa natin ng movements. Sa ganong paraan kasi, mas matututunan natin ang lesson na ating pinag-aaralan. At ang lesson namin ni Ariana sa araw na ito ay handwriting. Makikita niyo mamaya kung paano namin gagamitin ang strategy na talk aloud. Tandaan, ang thinking strategy na ating pinag-uusapan sa araw na ito ay talk aloud. Hindi lang sa handwriting ito magagamit, pati rin sa iba't ibang mga subjects. Ready ka na po, Ariana? Opo. Opo. Ang gagawin natin ay Handwriting. handwriting. At kaninong pangalan ang isusulat natin? Ariana. Ariana. Nasaan si Ariana? Turo mo nga si Ariana. Sabihin mo, ako po si Ariana. Ako po si Ariana. Very good. O tulad kanina, nag-review tayo ng letters, di ba? Sabihin mo sa akin yung letters ng pangalan mo. A, R, I, A, N, A. Gagamit tayo ng strategy na talk aloud. Sabihin mo nga po yun. Talk aloud. Again po, again. Talk aloud. Talk aloud. Ibig sabihin nun, malakas na sinasabi habang gumagawa. Okay po? Opo. Opo. At dahil mas madali kung ang gagamitin natin ay paintbrush mo nang gagamitin natin para makapag-practice ng pagsusulat. Pero, instead of paint, ang gagamitin lang po natin ay chalk. Ano pong gagamitin natin? Chalk. Chalk, tama po. Gagamit ako ng chalk. Anong first letter ng name mo? Ano nga po ulit yung first letter? Turo mo po, turo mo. Anong letter yan? Letter A. Dapat malakas ang boses mo. Anong letter yan? A. Letter A po. Ulit. A. A po. Sige po. Ganito ang talk aloud, ha? Papakita ko sa'yo. Ganito ang gagawin natin. Mag-practice muna tayo ng directions. Okay? Okay po. Pag papunta doon, anong direction? Right. Right. Anong papunta doon? Right. Right. Lalagay ko dito yung direction. Papunta doon ay right. Pag papunta doon, Left. left. Ang letter A ay ganito. Ganyan. Sabihin natin yung directions habang sinusulat ang letter A. Ito ay slant left. Anong sasabihin natin? Left. Slant left. Sabihin mo po. Slant left. Slant left. Slant right. Then, ano pong next? Go to the right. Ano nga yun ulit? Sabihin natin. Slant left. Slant right. And then, go to the right. Ikaw naman po. Gagamitin mo gagamit tayo ng paintbrush. Kunwari, buburahin mo yung letter A. Sasabihin mo, slant left, slant right, go to the right. Okay po. Slant. Sabihin po. Slant left. Slant right. Slant Go to the right. right. Again. Practice. Slant. Left. Slant right. Slant Go to the right. right. Very good. Good job. Good job po. Sige, pa-practicing pa natin yung ibang mga yung ibang letters. Okay po yun? Sige po. Ang next po ay burahin po muna. Tulungan mo po ako. Burahin mo po muna. Okay po. So kids, today, we just learned about talk aloud. Ang ibig sabihin ng talk aloud kapag nag-aaral tayo, sinasabi natin. At pagkatapos, sinasabayan pa natin ng movement. Ang aming pinag-aaralan ni Ariana sa araw na ito ay handwriting. Kaya kanina,
Habang kami ay nagsusulat ng bawat letra, sinasabi rin namin ang direksyon. Alam niyo ba, kids, na mahalaga na sinasabi natin yon para mas naaalala natin. At napapractice rin natin ang iba't iba pang mga skills. Tulad kanina, hindi lang handwriting, pati na rin ang directions na left and right. Alex naman tayo, letter R. Ano yung susunod natin? Susunod natin? Letter R. Letter R. Very good. Letter R. Talk aloud. Talk aloud is talking while doing something. This strategy is helpful when memorizing something with movements such as writing or dancing. Talk aloud can also be useful for problem solving. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Homework Hotline! Ate Sally, nalilito po ako pag gumagawa ng essay. Nakakalimutan ko po kasi yung parts na dapat ilagay. Ano po bang dapat kong gawin? Hi RJ! Welcome to Homework Hotline. Salamat sa tanong mo. At ang tanong mo ay, paano ka matutulungan upang makagawa ng mas maayos na essay? Aba, sa araw na ito, ang ituturo ko sa iyo ay ang CHIPS. Ganito RJ, ang dapat mong tandaan ay CHIPS. C-H-I-P-S-S. Ang letter C ay para sa capitalization. Tandaan, RJ, kung ano-ano ang dapat na capital letters o malaking letter sa iyong ginagawang essay. Siyempre, ang simula ng bawat sentence ay dapat capital letter o malaking letter. At dapat lahat ng letter I ay dapat din capital letter. Ang mga proper nouns tulad ng pangalan ng mga araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, dapat capital letter din yun. Proper noun din ang pangalan. Tulad ko, ang pangalan ko na Sally ay dapat malaking letter S kapag sinusulat sa isang sentence at lalo na sa isang essay. Letter H, RJ. Ang letter H ay para sa handwriting. Siyempre, dapat kapag sumusulat ka ng isang composition, dapat maayos ang iyong handwriting. Kasi, paano nga naman gigrida ni teacher mo ang iyong essay kung pangit ang iyong sulat at hindi niya maintindihan? Kaya dapat mag-practice kang mabuti kung paano magsusulat. Ang letter I naman, RJ, ay indention. Ang indention ay ang maliit na space na iyong ginagawa sa unang sentence ng bawat paragraph. Mahalaga ang indention para alam ng nagbabasa ng iyong essay kung ano ang simula ng isang paragraph. Ayan. Letter P naman, RJ. Ang letter P ay punctuation. Ano-ano ang punctuation marks na alam mo, RJ? Aba, ang una ay ang period. Ginagamit ang period kapag pasalaysay ang sentence na iyong ginagawa. Lalagyan mo naman ng question mark sa dulo kung ito ay patanong. Lagyan mo ng exclamation point kung ito ay nagsasabi ng pabigla o kaya naman ito ay sinabi ng isang character. Pwedeng gumamit ng exclamation point kahit isa lang ang salita na nilagay mo doon sa sentence na yun. Tulad ng hi, nilalagyan yun ng exclamation point. Meron ding comma para alam ng nagbabasa kung saan magpo-pause kapag siya ay magbabasa ng essay mo. Ang susunod naman, RJ, ay letter S.
Ang letter S ay para sa spelling. Kapag ikaw ay nagsusulat ng essay, tandaan, dapat magaling ka rin sa spelling rules. Dapat tandaan mo kung paano i-spell ang bawat salita para maging mas mataas ang points na binibigay sa essay na ibibigay ng teacher mo sa essay na ginagawa mo. May isa pang letter S, RJ. Ito ang panghuli sa chips. Letter S, spacing. O RJ, wag na wag mong pagtatabi-tabihin lahat ng mga letters at lahat ng words. Kasi kapag ganun, hindi yan maiintindihan ni teacher. Kaya dapat pag gumagawa ka ng essay, tandaan mo ang CHIPS. C-H-I-P-S-S. Capitalization, handwriting, indentation, punctuation, spelling, at spacing. Okay ba? Sana nakatulong kami sa'yo. Paalam! Homework Hotline! On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. So today, we talked about a thinking strategy called Talk Aloud. Ang Talk Aloud ay gumagamit tayo ng pagsasalita ng malakas habang tayo ay gumagawa ng ating lessons. Pagsabayin natin ang pagsasalita at ang paggalaw para mas maintindihan natin ang mga lessons na ating ginagawa o kaya ang ating mga pinapractice na mga lessons. At isa pa, tayo ay nag-handwriting. Nakita niyo ba kung paano namin ginamit ang Talk Aloud para maalala ni Ariana ang mga letters na kanyang sinusulat? Ariana, ayan, ang galing naman. Ang una nating pinractice kanina ay gamit ang, ano po ito? Paintbrush. Paintbrush po, very good. Tayo ay nagsulat ng pangalan mo gamit yung paintbrush, pagkatapos gumamit tayo ng chalk. Chalk, very good. O, isa pa ha, tayo naman ay magpa-practice gamit naman ang whiteboard marker at ang whiteboard. Pero bago yon, gamitin muna natin yung kamay. Oh, taas yung kamay, taas yung finger natin, taas yung pointer finger. Magsispell tayo ng iyong pangalan sa air. Let's spell your name in the air. Titingnan muna natin yung pangalan mo. Spell tayo ha. A, R, I, A, N, N, A. O, practice natin. Isa-isa, susulat tayo ng letter sa air. Okay? At sasabihin natin yung strokes. Naalala mo ba? Po. O, sige. Letter A muna tayo. Taas ang kamay. Letter A. Sasabihin natin slant. Papunta saan? Slant left. Slant right. Hindi ko ito naririnig. Isa pa. Slant left. Slant right. Go to the right. Very good. Letter R naman. Down. Ulit. Down. Curve. Slant. Right. Very good. Letter I naman tayo. Letter I. Down muna. Down. Right. Right. Ulit. Isa pa. Practice ulit si I. Down. Right. Right.
Very good. Right. Dun. Pupunta doon. Ubus yun. Burahin natin konti. Yun. Right. Okay? Good job. O, letter N. Last one. Letter N. Go down. Down. Balik ka sa taas. Go. Slant. Right. Baba. Ganito po. Practicean ko. Tulungan kita ha. Down. Sabihin mo po. Down. Slant. Right. Up. Very good. Ulit. Down. Slant. Right. Up. Very good. Galing. Up here. Ano na yung na-spell natin? Ariana. Ang nasulat natin sa air ay A-R-I-N. Isa pa. Isa na lang. Kailangan kasi nating ulit-ulitin para ma-master natin. Okay po? Sige po. O last na lang. Gamit naman tayo ng whiteboard marker. Letter A ulit. Letter A. Lapit ako sa yung konti. A. Down. Galing. Very good. Next, letter R. Ayun, letter R. Sabihin natin na, talk aloud po. Talk aloud. Oops. Talk aloud. Slant. Right. Slant. Right. Right. Very good. Ang galing. Ang galing naman. Ano po yung na-spell natin? Nasaan si Ariana? Sabihin mo, ako po si Ariana. Ako po si Ariana. Up here. Good job. Sa susunod, magpa-practice naman tayo ng paper and pencil. Okay po? Good job. So kids, today we just learned a thinking strategy called talk aloud. Ang talk aloud ay ang pagsasalita ng malakas at sinasabayan natin ng pagkilos o paggalaw. Ang talk aloud ay hindi lang magagamit sa handwriting. Magagamit din natin ito sa iba't ibang subjects na nangangailangan lalo na ng memorization ng facts or information. Kung meron kayong tanong, suggestions, o kaya questions para sa aming homework hotline, send us an email at our email address. That's net25kids@gmail.com. Follow niyo rin kami sa Instagram at Twitter. Hanapin niyo lang ang net25kids. Like and share our Facebook page. That's facebook.com/net25kids. Mga bata, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework!